Hello mga bossing, what is up? So may bago naman palang patakaran ngayon. Ngayon ko lang nalaman na kapag 6 PM ng gabi, so pag madilim na, kailangan nakasuot ka na ng reflectorized vest. So bago yan ha. Actually di bago eh, ngayon ko lang talaga nalaman. Kaya pala ang dami nang bumibili ng vest ngayon na reflectorized. Kailangan nakasuot ka ng reflectorized sa mga main road. So pag nahuli ka ng MMDA o LTO, ikaw ay magbabayad o matitikitan ka. So sayang din yun. Anyway, for today's video mga bossing, naka-schedule tayo para magpa-change oil nitong ating NMAX version 2.1. Yes. So magpapa-change oil po tayo. Bali, nagpapa-change oil po tayo every 1,500. So matic change oil na tayo nun. Shit. Huh? So every 1,500 tayo po ay nagpapa-change oil. So ang huling langis na ating ginamit ay yung Yamalube. So ilang beses din tayong nagpaano nun. Siyempre dun sa kasa kasi libre magpa-change oil eh. And nag-iisip pa ako kung anong magandang pwede natin gamitin. So ang gagamitin natin na lang is, ipapalit natin kay Yamalube. First time natin magpapalit, ang ipapalit natin sa kanya is yung Pertua engine oil, yung pang scooter 10W40. Actually gusto ko sana yung Liqui Moly, kaso walang mabilan dito. So isa sa mga option natin yung Pertua. Maliban doon, gusto rin natin na subukan yung Motul. Although yung Motul nasubukan ko na before sa aking Honda Click, okay naman. So pupunta tayo ngayon dun sa shop, then papakita ko sa inyo habang chine-change oil siya. Then ito nga pala yung Pertua oil, yung specs nya, pakita ko sa inyo. Pertua PowerTech Matic SAE 10W40 ay isang synthetic oil na formulated sa US. Ito ay Jaso MB na para lang sa mga scooter. So hindi siya pwede sa mga dekadena or sa mga manual transmission. At sabi dito na itong langis na ito ay up to 3 times longer oil life, and it's also prevent heat buildup, restore engine efficiency, and saves fuel and the environment. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what. Okay mga bossing, okay na, all goods na yung natin. Nakapagpa-change oil na po tayo. So ang gagawin natin, re-reset lang natin yung sa oil. So sana makikita nyo, check na natin dito. Dito na sa Shopee. Anak dito, ayan. So itatapat lang natin siya sa oil. Yan oil. So long press lang natin. Yan, tapos long press ulit. Yan, 0-0 na siya ulit. So mga bossing, nakapagpa-change oil na po tayo. So nireset ko na po yung sa oil natin para at least ma-monitor natin pati fuel consumption. So as expected, syempre smooth ang takbo ng motor natin. Ganun naman talaga usually kapag nagpapa-change oil tayo.
So magkakaalaman lang to in the long run. So dun sa mga magtatanong, mag-comment down below lang po kayo para at least mabigyan ko po kayo ng update kung ano na pong nangyari, kung kamusta na po ba yung langis natin, yung performance ng motor, para ma-update ko din po kayo. Siyempre during pinapanood nyo po itong video, siyempre mabibigay ko lang po sa inyo kung ano po yung na-experience ko po ngayon. So yung may experience ko po katagalan, mag-comment lang po kayo at sumasagot naman po ako. So sa mga naka-NMAX, alam naman po nila yung isa sa mga issue nitong motor na to, na yun nga, ma-vibrate. Kaya sumubok tayo ng ibang langis, gaya ng iba. Sumubok din sila ng ibang langis hanggang sa katagalan nawala rin, nabawasan, hindi naman totally nawala, nabawasan din po yung yung problema nila sa vibration ng motor. So isa rin sa tinitignan natin dito is yung fuel consumption niya, dragging. So mga bossing, hanggang dito na lang po muna. Kita na lang po tayo ulit sa susunod na video. Ride safe po sa lahat.